So ito, kakatapos ko lang siyang paliguan kanina, then nakapagpahinga na yan. So may gamit ako sa kanya, sleep lead yung nasa unahan, then yung choker sa pangalawa. As support leash. Training tool, kasi naka-sleep lead ako. At habang nagpa-vlog is medyo, then kanina may ginagawa dito. May dumaan ng aso dito, di niya naman tinikman. So, ang hinahanap ni Gemma is yung mga bagay-bagay talaga. So, ayun, may pusa doon nagkikain. So, ang gagawin ko, ilalakad ko lang ko si Gemma. Eh, problema, nag-twist yung leash na hawak ko while filming. No. So, ayun, ginagawa niya. Sige lang po, tuloy niyo pa yung pagwawalis niyo. No, Gemma. Sige lang po, tuloy niyo po yan. Iba naman yung inaatupag ni Gemma ngayon. So, kapag hawak ko na yung aso niyo, hindi niya na kailangan gumawa ng kung ano-anong bagay. So, ito, inahayos ko yung leash. Wait lang. Yan. So, inayos ko ulit yung leash niya. And then, so, ayun, may trigger doon. Lakad lang kami saglit. Pero dito kami ngayon pepesto. No. Gemma, sit. Wala ako, ayaw mo mag-sit. So, kung ayaw niya mag-sit, hayaan ko lang siya. Mahalaga, precaution lang kapag naglalabas ako ng aso na masyadong reactive, highly reactive. So, dalawa yung ginagamit kong tali. At hindi ko pinipilit yung aso nyo na ilapit sa trigger, kundi ipapil lang sa aso nyo na di porket may trigger, ibig sabihin is ilalapit na ilalapit. So, dito ako sa tindahan. Ayun yung ginagawa niya. Dami niyang pinapansin. Naman. Gemma, ano ba? Sit. Dito ako ngayon sa tindahan. May dadaanan ko yan. Plastic. Oh, hoy! Kukunin mo pa yung plastic kaso. Kaya walang mga ipapil sa aso nyo lahat ng bagay. Lahat ng naririnig niya, nakikita niya. No. Ultimo pati langaw, nahabol niya eh. So, ganun siya ka-reactive. So, lahat na lang ng object o kung ano man na living na hinahangin o gumagalaw, kunin niya. Pero hindi naman siya magugulatin, yun lang yung napapansin sa kanya. Tulad yan, may narinig kayo na tunog. Hindi siya hindi siya natatakot. Sanay siya sa sound ng kuya mo. Music niya, pagkano, lakas eh. Lakas, nasayaw pa niya Hindi mo yan makukuha. Gemma, sit na. Ayan. Sit. Nice.
ayun, umikot na naman yung leash. Ayusin ko lang yung tali ni Gemma. Kilala ka na dyan. Ano lang, di naman po siguro ganun kakilala. Tinitignan ko pa rin yung aso niyo kung anong pwede niyong gawin sa akin. So wala naman. So ano siya, hindi naman niya pinapansin yung mga tao masyado. Ayun lang yung isang maganda sa kanya. Pero ang delikado sa kanya, yung nagre-react sa mga hayop tulad ng pusa, aso, gusto niyang habulin. Maaaring pwede niyang anuhin yun, pwede niyang kagatin. Kasi nga may nangyari na nakapatay siya ng daga, di ba? So, possible na gawin niya rin yun doon. Kasi tumatakbo din sila eh, hahabulin ni Gemma yun. So, para ma-prevent yun o ma-expose yung aso nyo na ma-socialize sa ganun, ganyan, lalabas ko lang siya. So, makikita nyo na kung paano yung ginagawa ni Gemma. Dito lang. No. Gemma, dito ka. Rottweiler. Sit, Gemma. Nice. Wait lang. Yung pinapansin dyan. No. So, iklihan ko lang yung leash. Itatighten ko siya sa akin. Kasi dadaan kami doon. Kaya mali ka na. Yeah, dito. So, ayan yung mga trigger ni Gemma. Habol niya yan. So, ito na. Naglalakad na kami dito sa lugar na to. Okay. So, nakatayo din ako sa leash. May dumaan na jeep. Na-insecure siya doon. Tanggal yung angas niya ngayon. Pero syempre, hindi porket mangyari yun is okay na. Walang may siya doon. No. Kailangan lang siya ilabas. So, ayan, nasa chase mode pa rin siya kasi nakababa yung ulo niya. So, sinisilip niya kung anong meron sa ilalim ng mga kotse. Park. So, yun, isa sa mga way para ma-prevent o kung sakaling gawin ng aso nyo yung reactivity. So, mapapansin nyo yun kung anong gagawin ng aso nyo. Kung nakikita ko lang na may buntot to, ibinababa niya yun. Nagugulat siya minsan eh. So, trigger. Yan. No. So, kahit pa paano naman, hindi niya masyado... Sit na, Gemma. Sit. Sit na. Hindi niya masyadong... No. Ikot. May ilangaw na tumapo sa kanya. So, kung bakit inaayos ko lagi yung leash niya, dahil ayoko magbuhol-buhol yung tali habang hawak ko siya. Dito. So, hindi niya rin namang gusto lagi na mag-sit ng matagal. So, ayan. Naamoy-amoy niya yung hangin. Kung ano yung meron sa surroundings niya. Ito yung in-expose ko yung aso niya sa environment na laganap ang ingay at yung odor kung sino-sino. Yun. Ayan, so twist na naman kasi umiikot siya. Ayusin ko yan ulit.
Ay, sir, may nalaglag eh. Ito. May. Good job. Hindi naman siya galit sa tao. Ewan ko lang kung tumakbo yung tao, anong gagawin niya. Malamang may possibility na habulin niya yun. So, ayan, may naglalaro dyan. Hindi niya naman ginagambala. Hindi niya masyadong papansinin yan. So, ayusin ko lang yung tali. Yan. So, kailangan ko lang mag-doble ingat. Habang nag-aayos ako, nag-film kasi ako. Yan. Non-stop. Halika dito, Jem, ha? So, lalakad na kami. Kaunti pa. So, di naman siya ganun kahatak. Dito, Jem, ha? Jem, ha? Sit. Sit mo na. No. Sit. Sit lang. Sit. Yan. Bakit ko siya pinapasit? O, ayun, nabon na yung laruan. Kasi gumugulong. So, doon, kailan malesen ko yung ganung reactivity. Loko mo, pagkat kita ng spoiler, loko. Uy! Ayan, lumawin na. Gago ko lang to. Ay, gusto mo pagkat kita sa spoiler. Ano? Eh, magkakasama yan. Akin yun. Pagkapera talaga, pabili. Jem, no. Alam mo, buti na, ano yung tinitrain mo, boss? Yes po. Ito sa Amerika, yan ang mga patay. Jem, Noah. Ha? Depende po kung paano yung ginagawa sa aso. Hindi, meron nga doon, nag-jogging lang. Ano, insecure siya doon may plastic. Hello. Ano pangalan niya? Gemma. Ha? Gemma. Gemma! Hello. Hello, Gemma. Hello. Hello, Gemma. Pero, takot talaga ako dyan. Walang spoiler, takot talaga ako dyan. Eh, malaki kasi. Ha? Malaki. Hindi siya malaki. Sa lahat ng aso, yan ang medyo talaga delikado. Eh bakit naman ang kwan? Ang St. Bernard, tugtukan ng laki. Diba, sobra bait. Opo. Dito ka, Gemma. So pinapansin niyo kasi may plastic na hawak. Okay, sige na, lakad na tayo. Dito. Okay. So mapapansin niyo, naku-curious siya sa surroundings. Crowded area kasi itong lugar na to. Oh, so ayan, may chance na manghihila siya kasi hindi niya alam tong daan na to kung ano to. Dito. Gemma. No. Dito. So, feeling niya naliligaw na siya. So, idadaan kita ng idadaan sa lugar kung saan na hindi mo alam. Yep. So, sakto lang din yung pagpapaligo ko sa kanya para mag-dry up siya dito sa labas. So, may saranggola doon. Ayan, nag-i-scout na naman siya. Tignan natin, dadaanan lang namin yung saranggola na yun. Oh, no. Nagulat siya sa saranggola, pinalipat. Ito ka. So, kailangan, kung ilalakad yung aso nyo, kailangan naka-relax kayo. Straight body. Ayun lang. Hindi naman siya ganun ka
gali na halos atake na pabalik. So, mapapansin nyo ba yun nasa baba yung kamay ko. Straight body. Pero yung aso nyo, kailangan mag-heads up yan. Hindi pwedeng naka-scout yung nakayuko. Kasi meron siyang ibang iniisip. So, ay may dog doon. So, tingnan natin ang gagawin ni Gemma sa aso. Uy, ay ihi ah. Halika na. So, nalagpasan na namin yung ito. So, meron pa doon naglalakad. Yan. So, marahil di na alam ni Gemma at lugar na to. So, dito ko siya paihintuin. So, ayun, nakita niyo na isang dog. Gemma, no ba? Tigil mo yan. So, ayun, nag-i-stare na siya doon. So, kailangan kong i-istorbohin yung tingin niya na gano'n. Noah, Gemma! So, hindi niya pwedeng gawin yung ganung bagay na patatagalin kung titigan niya yung aso na yun. Come here. So, dahil mag-isa lang ako, tinutukot ko yung Rottweiler ko. Tinutukot ko sa hips niya yung left knee. So, ayan, napapansin nyo, gumaganyan na si Gemma. Noah. So, yun yung ayaw kong ginagawa ng aso nyo. So, malayo pa yung aso na yun. No? Ano pa kaya pag malapit na? So, ayaw kong siya yung nagdidiktan mong ginagawa. Gemma. So, sa ganun na, ayun yung stressor ng aso nyo na wala na. So, pag ganyan, nag-twist na yung leash. So, ayusin ko yan ulit. So, hindi dapat ginagawa ng aso nyo yung ganun habang dala-dala ko. Kapag ko lang ko dito. So, ayun, inayos ko lang ulit yung tali. So, nilalapag ko lang siya kung saan ko pwede ilapag. So, kailangan mawala sa aso niyo yung ganoon. So, pero matagal yun. So, dahil nandito ako sa paligid na to, ayun, may aso na naman doon. So, babalikan namin yun ni Gemma. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Sige na. So, wala naman akong kinukomand na maglakad lang kami. Pag gumalaw ako na maglalakad na kami, alam naman ni Gemma yun na kailangan niya rin gumalaw. So, masosurprise to si Gemma dahil nasa malapit lang yung dog. Noah. So, ayun, nakita niya. O, ayun, yung ginagawa niya. Noah. So, ayun, taikot-ikot na naman yung tali ko. So, babalikan namin ulit yan sa susunod. At least nakikita nyo kung gaano siya hayok doon. At least nga hindi siya babite na kapag may malapit sa kanya is kakagatin niya agad. Hindi man may kasama. Gemma, nag-twist na. So, ayusin ko lang ulit yung tali.